It's Sunday, my dear brothers and sisters. Be inspired. Of course, it's another episode for us, for Sister Emma, me, and all of us, my dear brothers and sisters. Napakaganda po ng ating pong episode po natin po ngayon hope, pag-asa, no? Beyond horizon. Doon sa likuran ng something na unseen. Ano, yun ang sinasabi nun, unseen. Pero Sister M, gusto kong balikan yung prayer mo kanina. Napakaganda eh. Ang sabi doon sa prayer, Heavenly Father, we come before you, no? With open heart, with your presence, seeking your grace and mercy. So parang hinahanap natin yung grasya at awa ng Panginoon. We ask you to fill us with your divine hope, pag-asa, that transcend our current trials and uncertainties or difficulties or pagsubok sa buhay po natin. No? Sabi po doon sa prayer, let us trust in your perfect plan. Merong napakagandang plano ang Diyos. Sabi niya po yan sa Jeremiah 29:11. Even when the road ahead seems unclear. Ibig sabihin, yung dinadaanan mong daanan, yung pupuntahan mo, yung journey mo, yung destination mo, hindi mo pa nakikita. Amen. Pero nakahanda na ang ating Panginoon. Amen. May your Holy Spirit guide our thoughts, ating isipan, heart, today, no? Leading us to deeper understanding of your love. Yung maintindihan natin yung pag-ibig ng Panginoon at yung pangako niya sa atin. Amen. Strengthen our faith, yung ating pananampalataya. In our side naman, tapos na tayo sa side ng ating Panginoon. To look beyond the horizon with confidence, may pagtitiwala, knowing that God is always with us. We entrust this time into your hands, O Lord, in Jesus' mighty name. Yun yung prayer, napakaganda eh. Nakakatuwa. Kasi bakit po, doon pa lang sa prayer natin, dinidescribe na po natin itong ating team eh. Di ba, hope beyond horizon. Amen. Number one, future full of promise. The promises of God. Alam niyo po, ang ating pong pag sinabi mong future, kinabukasan eh. Ang kinabukasan po natin, alam na ng Diyos. Sabi nga po pinapanganak pa lang tayo, nasa tiyan pa lang tayo ng ating nanay, alam na ng Diyos kung ano mangyayari. Hindi natin alam yon. Anong malay ko, magiging speaker ako. Anong malay namin ni Sister Emma, magkakaroon tayo ng Be Inspired. Wala po. Pero nandun pala sa plano ng Diyos po yun. Amen. Ano po sabi niya sa Jeremiah 29 verse 11? Ito na naman yung paborito ko. Amen, amen. In Jeremiah 29 verse 11 says, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Himay-himayin mo yung kapatid ko. Makikita mo ang pagsasalarawan ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa iyo, sa pamilya mo. No? Sa nararamdaman mo ngayon, meron kang karamdaman, meron kang pagsubok. Di ba, sa sisters? For I know the plans I have for you. Si Lord po ang nagsasalita. Declares the Lord, plan to prosper you. Yun yung plano niya eh. Maging prosperous tayo. Not to harm you, para hindi ka saktan. Plan to give you hope and a future. Yung kinabukasan ng buhay mo. Amen. You know, brothers and sisters, even when we can see what lies behind. Ahead, not behind. Behind pala sa kabila yun. Yung nadaanan natin. Yung ahead, yung hindi mo pa napupuntahan. God has a plan for our life, sa buhay po natin. Filled with hope, pag-asa, at pangako ng ating Panginoon. Ano po bang pangako niya? My dear brothers and sisters, millions of promises of God nasa atin po. Thousands of promises of God. In the scripture, basahin mo kapatid ko, lahat ng tanong mo, lahat ng kahilingan mo, nandyan po lahat. Hindi magkukulang ang ating Panginoon. Trust in His vision. Vision is horizon eh. No? Pagtiwalaan po natin yung inilaan sa atin na tatanawin po natin for our future. Knowing that God's plan are always for your good, for my good, for Sister Emma good, for our family good,
for our future, my dear brothers and sisters. Yun yung future full of promises ng ating Panginoon. Punong-puno ng pag-asa ang ihahandog sa atin ng ating Panginoon. Second is strength in waiting. Meron sinasabi kasi Sister Ems yung yung the virtue of waiting. You know, when we say the virtue of waiting, ito na yung hindi ka naiinip. Naghahantay ka ng masaya. Naghahantay ka. There is one example, one of our sister in Hong Kong. Nakita ko sa kanya, Sister Ems, no? Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Hindi siya naiinip to sa kanyang hinihintay na visa. Talagang puno-puno siya ng kasiyahan. Bigla na lang po dumating yung kanya pong visa. Ganun ang sinasabi ng ating Panginoon Strength in waiting. Meron kang lakas sa paghahantay. Ano po ang sabi niya sa Isaiah, Sister Ems? In Isaiah chapter 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on the wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. But those who hope, yung pong tao po na punong-puno ng pag-asa sa Panginoon, naririnig po yung strength. Katulad po yung kinuwento ko po na sister po natin na ang kanya punong-puno ng kasiyahan. Gawa lang siya ng gawa. Punong-puno siya ng kalakasan. Yun po pangako ng ating Panginoon sa Isaiah. We will soar our wing like eagles. Alam naman po natin yung description ng eagles, di ba? Talaga po kahit na ang tagal-tagal niya sa kalawakan, sa ere, nakakasustain siya. They will run, not grow weary, hindi mag-aalala. And they will walk and not faint, hindi madadapa. Bakit po? Kasi nakatingin, nakapokus sa ating Panginoon. Madalas po sinasample ko po yun na pag tinignan mo si Brother Vic, Sister Emma, o si Brother Vic na lang muna, pag tinutukan mo siya, tinitigan mo siya, siyempre po, kitang-kita mo, malinaw na malinaw si Brother Vic, di po ba? Pero nakikita mo rin si Jesus na nasa taas po namin, di po ba? Pero blurred. Bakit po? Kasi nakapokus ka kay Brother Vic. Pero kung nakapokus ka kay Jesus, my dear brothers and sisters, I tell you, malinaw na malinaw ang pananaw mo kay Jesus. Pero makikita mo na si Brother Vic, Sister Emma, pero blurred na. Ibig sabihin, itong mga blurred na ito na biyaya, kasama ng ating Panginoon, ihahandog po sa atin. Waiting on God can be a challenging, my dear brothers and sisters. Yung paghahantay, titirahin tayo ng kalaban, mainip ka, walang mangyayari sa iyo, hindi nadadating yun, walang mangyayari, hindi ka gagaling. Yun yung mga dikta sa atin ng kalaban But it's also an opportunity for us to grow spiritually. Amen. To renew every day. Alam niyo po yan, yung lagi kang punong-puno ng pag-asa every day. Place our hope, my dear brothers and sisters, on Him, kay Jesus, sa ating Panginoon. And He will provide the strength we need to rise above challenges, uncertainties in our life, brothers and sisters. Parang ano yun, Brother Vic, meron yung na-experience natin, the worth of waiting. Yeah. Yung talagang, of course, yun lang yung sinasabing challenge Kakabahan ka, mag-aalala ka, magkukwenta ka, mag-ano ka na, ilang panahon na lang, ganito, ganyan. Pero, kung let us say, ikaw po ay busy, yung strengthen mo, sa totoo lang, hindi ka magpe-paint. At saka while waiting, nagkakaroon nga ng growth of course, tumitibay. Especially spiritual. Yung ating pananampalataya, tumitibay po. Amen. There is a joy in journey. Kahit po ang journey po natin, di po ba, pag naglalakbay po tayo, for example, meron tayong pupuntahan na malayo, may sasakyan tayo, di ba, minsan matatraffic ka, minsan magkakaroon ng rough road, no? Bako-bako ang daan. So, sabi po, enjoy lang po natin. Magkaroon tayo ng kasiyahan sa ating pong journey sa ating Panginoon. Ano po sabi sa Romans 15 verse 13? In Romans chapter 15 verse 13 says, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Mismo parang prayer yun, Sister Ems. May God of hope fill you, no? With all of joy and peace
as you trust in Him. Amen. Di ba? Amen. No? So that when you may be overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Yun po yung pinakamasarap sa atin as charismatic, as renewed. Di ba? Kasi we always rely, we always call, we always ask the outpouring of the Holy Spirit. And we know and we believe that the Holy Spirit will direct us. The Holy Spirit will guide us because the Holy Spirit is the Paraclete, no? Siya po yung pinadala ng ating Panginoon upang maging gabay po natin dito po sa mundo pong ito. As we journey through our life, brothers and sisters, let joy and peace accompany as we trust in God. Di ba? Yun po ang natin His hope, ang hope ng Panginoon, will overflow our heart, brothers and sisters, guiding us through every season with assurance and contentment. Bakit po every season? Kasi sa totoo naman, hindi naman puro kasayahan lang Susunod, ito na naman. Pag mayroong pagsubok na isa, natapos ang isa, mayroon naman susunod. Bakit po? Because that is our life. Life is full of challenges. But with God, yung challenges po na yun, nagkakaroon po ng masarap na journey. Amen. Di ba? Kasi kasama natin lagi ang ating Panginoon. Amen. Kailangan po, siguro, ang ating mata ay nakapix. Saan? Sa eternal life. Eyes fixed on the eternal, not on this worldly, my brothers and sisters. Kasi pag eternal life ang pag-uusapan po natin, lahat po tayo nagmimiti Sino po ang gustong mapunta sa impyerno? Wala. Gusto natin sa heaven, which is eternal. Di ba? Ano sabi sa 2 Corinthians? In 2 Corinthians chapter 4 verse 18 says, "So we fix our eyes not on what is seen, Amen. but Nakikita. on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." Fix our eyes, not what we seen. What yung nakikita, but on what is unseen. Ang hirap naman yung tanong, Sister M. Hindi mo nga nakikita, paano ako magpipix doon? And that is God. Blind faith. Oh, that is what we call blind faith. And that is expectant faith, my dear brothers and sisters. Alam mo, pag expectant faith, sa totoo lang, nagpapasalamat ka na, malapat sa iyo Amen. Di ba? Yun yung ano natin. Our present circumstances may seem overwhelming, brothers and sisters. But they are only temporary. Yung mga nangyayari sa atin, na mga temporary lang po ito. Ang eternal life po kasi sa ating Panginoon yun. Focus on the eternal promises of God, which provide you and I. Tayo po, Sister Emma, tayo po lahat. What is that? Unshakable hope that transcend on our situation. Yung naano ko yun, Sister Em, sa isang pare sabi niya, hindi aalisin ng Panginoon yung sitwasyon mo ngayon na meron kang pagsubok. Kung hindi, sasamahan ka ng Panginoon. Minsan kasi ang gusto natin, alisin Alisin kaya handang matatawa ka, Sister M. Di ba? Siguro may naranasan tayong gano'n, di ba? Yes. Gusto natin i-remove yung obstacles, i-remove yung ano. Pero hindi pala. Kailangan palang dumaan ka doon sa obstacles na yun para po may ma-accomplish kang something sa buhay po natin. Yung isang yun, Brother Vic, na-experience natin sa lumang buhay. Pag nagkakaroon ng problema, ang prayer natin, Lord, tanggalin mo naman tong problemang to. Di ba? Ang prayer natin. Ang prayer. Pero when we join the renewal and we have a deeper relationship with God, ang prayer na natin is, Lord, samahan mo kami. Samahan mo po kami sa laban po na ito. Bigyan mo po kami ng lakas. Yung presensya po, okay, Lord, di namin kaya ito. Ikaw po ang may kaya nito, Panginoon. Sa iyo po kami nananalig. Di ba? Yun nga po, yung maganda po, susunod po natin is trusting beyond understanding. Tama yun ano mo, di ba? Yung magtiwala ka sa ating Panginoon. Yung pagtitiwala ng hindi mo naintindihan. Paano ba yun, Sister M? Paano nga hindi mo naintindihan? Paano ka magtitiwala? Kasi po, sa atin po, gusto po natin yung nakikita. Gusto po natin yung may proof. Paano ka magtitiwala dyan? Wala naman testing yan. Wala. Hindi yan. My dear brothers and sisters, yung pong ating pong hinihiling, yung pong ating nire-request sa Kanya, kapatid ko,
magtiwala ka sa Diyos. Nandun siya, nauna na siya, inaayos niya. He will put everything into places so that when we reach in that journey, in that destination, nakahanda na ang Panginoon. Parang ano yan, Brother Vic, sa lumang buhay, to see is to believe. Yeah. But in the kingdom of God, in the renewal, to believe is to see. Amen. Maniwala ka muna bago ka makakita. Even when we can see the full picture, or we cannot understand what is ahead, trust in God's wisdom. Mabuti ang Diyos, kapatid. Mahal ka ng Diyos. Sa totoo lang, hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwanan sa laban. I-guide ka niya, bibigyan ka niya ng wisdom paano gagawin po natin. He will direct our path and provides our hope for the future. Ang future po natin, madalas sinasabi ko po, yung nakaraan, kalimutan mo na. Yung future, si Lord ang may hawak. Hindi po tayo. Ngayon, ang pinakamaganda gagawin natin, yung kasalukuyan na nagbibiyaya, nagbabahagi, lumalakad kasama ang ating Panginoon. Amen. Ito na naman, hope anchor in Christ. Talagang magkakasunod itong mga ano natin ng episode, Sister Emce, no? Sabi po, yung hope po natin, kailangan na naka-anchor po sa ating Panginoong Jesus. Parang Hebrew. barko. Oo, parang barko na naka-angkla yun naka-angkla. Anchor is angkla, di ba? Ano sabi sa Hebrews? In Hebrews chapter 6 verse 19 says, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary beyond the curtain. Christ is our anchor, holding us steady in the midst of difficulties, uncertainties, trials, problems. Si Jesus Si Jesus ang may hawak po nun parang sinasabi ng Panginoon, akin yan, huwag mong agawin, akong bahala dyan. Let this hope anchor our soul, brothers and sisters, providing stability and confidence as we look beyond the horizon. No? Ang nakatingin tayo doon sa unseen, paano nga yun, Sister Ems? Hindi nga nakikita, paano kung matitingin doon sa... Iyon po ang miracle and mystery ng Diyos, brothers and sisters, na magtiwala ka sa ating Panginoon. Promise of restoration. Ang Panginoon binibigay naman lahat I tell you, brothers and sisters, ako na po babasa, Joel 2 verse 25, I will repay you for the years that the locusts have eaten. Ibabalik po sa atin ang ating Panginoon. Lahat ng nawala sa atin. Lahat na nasalanta po sa atin. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Sabi natin kanina, there's a virtue of waiting. Maghantay ka lang. Ang Diyos, ipupulpil niya ang kanyang promises. I-restore niya ang lahat. No matter the losses or difficulties you have faced, brothers and sisters, God promise of restoration. Panghawakan mo yan, matibay, na ang restorasyon ng ating Panginoon ipagkakalob sa atin. Trust in God's ability, not in human ability, not your ability, not my ability. Ability to bring healing, renewal, and even when the future seems uncertain. Ang Diyos lang po ang makakapag-solve po ng lahat, brothers and sisters. Amen. Manalangin po tayo upang yung hope po natin na beyond horizon ay makamit po natin in God's perfect time. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Loving Father, we thank you for this time spent in your presence, reflecting on the hope that lies beyond the horizon. May your words continue to inspire and sustain us, Lord. Yes. Help us to carry this hope into our daily lives, reminding us that your light shines even in the darkest moment. Strengthen our trust in you and lead us forward with courage and faith, knowing that your promises are steadfast. Walang kakulangan, continuous. May we be a vessel of your hope to others also, sharing the peace and assurance that we have found in you. Nang natagpuan namin sa iyo. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen.